to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, to be with you. This is my cry. My one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you. Yes, Lord, is to be with you. This is my cry. My one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. Come on, let's take this time to give praise and worship to the Lord. Hallelujah, Lord. We praise you. We praise you. Oh, you're only one desire, my Savior. Oh, Jesus, I adore you. Hallelujah, my strength, my healer. Oh, you are my everything. Oh, Lord Jesus, Panginoon, napakasarap magpuri sa presensya mo, O God. Maraming salamat po. Lord, the moment na pumunta kami dito ng safe, ligtas, Lord, it's because of you, Jesus. And Lord, we are breathing because of you, Lord. And our purpose here is to praise and glorify your name always. And so, Lord, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa lahat ng gawain namin ngayon, especially today, Lord. This is your day, O God. And we all glory and praises belongs to you alone. In Jesus' name, amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. And for our tithes and offering, basahin ko po ang Kawikaan, chapter 14, verses 11, 23, and 26. Sabi dito, mawawasak ang tahanan ng taong masama, ngunit uunlad ang tahanan ng taong matuwid. Ang masikap sa trabaho ay may pakinabang, ngunit magiging mahirap ang puro salita lang. Ang taong may takot sa Panginoon ay may kasiguraduhan at siya ang kanlungan ng kanyang sambahayan. So, makita po natin dito sa verse 11 na paano daw po tayo uunlad o paano daw uunlad ang ating tahanan? Maging matuwid po tayo. Ano ba yung pagiging matuwid? Gawin natin kung ano ang tama. Gawin natin kung ano ang nararapat, kung ano ang makakapagbigay ng papuri yan sa ating Panginoon. At sa paggawa natin ng tama, yun yung magiging way para tayo ay umunlad. Hindi na dadaan sa pandaraya. Di ba? Ito din, yung mga readings natin nung nakaraan, na ang pera na galing sa pandaraya ay madaling mawala. So, hindi na dadaan sa pandaraya, sa pagiging maramot o pagiging sakim. Ayan, pagka hinahawakan natin masyado yung mga kayamanan. Instead, mauunlad tayo kung tayo ay gagawa ng tama at kung tayo po ay gagawa ng nararapat sa harap ng Panginoon. So, tayo
ay gumawa ng mabuti at maging matuwid. At ano pa po yung isa pang key para tayo ay umunlad? Sabi dito, ang masikap sa trabaho ay may pakinabang. Ngunit mahirap ang puro salita lamang. Let us work. Let's work hard. Diba? Gamitin natin yung mga abilities, skills, talents na binigay sa atin ni Lord para tayo ay yumaman. Maging masikap po tayo sa trabaho. Maging masipag tayong magtrabaho. Hindi yung puro salita lamang. Di ba ngayon, uso yung mga memes. Ilang beses sinabi ng anak mo ang salitang wait lang sa loob ng isang araw. Di ba? Hindi natin mabilang, wait lang ma, wait lang tita, wait lang mama. Di ba? Napakaraming beses. Ganon din po ba tayo sa Panginoon? Pag meron bang pinapagawa sa atin si Lord, sinasabi din ba natin yon? Wait lang, Lord. Okay, anak, pinagpala na kita. Ibalik mo na yung sa akin. Wait lang, Lord, may due date pala ako. O wait lang, Lord, meron pala akong babayaran. Wait lang, Lord, meron pa akong gagastusin. Wait lang, Lord. Tayo din ba yung puro salita lang, Lord? Pag talaga pinagpala mo ko ng trabaho na to, magbibigay talaga ako sa'yo. Pinagpala ka na? Nasa na? Salita lang ba? Diba? Huwag tayong puro salita lang. Maging masikap tayo, gumawa tayo. Let us work hard. Sabi nga, pag masikap tayo sa trabaho, meron tayong pakinabang. Magtrabaho po tayo ng maayos, ng buong kasigasigan para tayo ay pagpalain ng Panginoon. At lalong hindi tayo uunlad sa pamamagitan lang ng sarili nating sipag at tiyaga. Ayan. Kailangan partner natin ang Panginoon. Sabi niya sa verse 26, di ba? Ang taong may takot sa Panginoon ay may kasiguraduhan at siya ang kanlungan ng kanyang sambahayan. Paano natin ma-assure na pag nagtrabaho ako ng maayos, pag nagtrabaho ako ng mabuti, pagpapalain ako ng Panginoon, manatili tayong may takot sa Kanya. Kung puro lang lakas natin, madali itong mawala. Kung nakadepende tayo sa employment natin, nakadepende tayo sa ipon natin, nakadepende tayo sa mga yaman natin sa mundong to, madali itong mawala. Let us put our assurance sa Panginoon. Siya yung gawin natin una, let's invest in good deeds, diba? Gumawa tayo ng mabuti at gawin natin siyang insurance. Kasi madalas sa atin nag-i-invest sa insurance. Kay Lord muna. Siya yung insurance at assurance natin na lahat ng ginagawa nating mabuti ay pagpapalain ng Panginoon. Kung tayo ay may takot sa Kanya. Huwag nating kalimutan kung sino siya at kung ano ang kaya niyang gawin sa buhay natin. Yun yung fear of the Lord, di ba? Napag-uusapan natin to sa ating curriculum. Let us know who God is and what He can do in our lives. Doon tayo mag-umpisa. At siya yung gagawa ng mga bagay na ikakasurpresa natin pag tayo ay gumawa ng matuwid at we work hard for the Lord. So, let us continue working hard for the Lord. Let's continue, diba, to be a blessing to our workplace, to our businesses, to our community, to our church. Lagi po tayong sumuporta sa mga gawain ng ating bahay-sambahan. So I hope that we are encouraged today to work hard and to give glory to the Lord. So let's all stand up and let's pray. Para po sa ating designated giving, we have our red envelope. That's for our tithes. That's the 10% of what we have received from the Lord. Our blue is for special project. Yan po ay for the maintenance of our church. The brown is for our building fund. Magtatatlong linggo na po na nagbi-build yan sa ating lote. So let us continue giving. Let's continue being generous in the work of the Lord kasi tuloy-tuloy po ang gawain yan doon sa ating church lot. And our white is for our benevolence and mission. Meron po tayong outreach every Saturdays. The kids are growing in numbers and in quality. Ayan. So, patuloy din po nating suportahan ang gawain ng Panginoon. Let's pray. Lord, we thank you for your word today. Salamat, Panginoon, for you have again encouraged us that we should
always work hard, Panginoon. Lagi kaming maging masikap, Panginoon, at gumawa ng mabuti dahil kami ay pauunlarin niyo, Panginoon. At wag namin kalimutan, Panginoon, nakapartner namin kayo sa mga gawain namin, sa trabaho namin, sa business namin. We will not grow, Panginoon. We will not be prosperous if we do not fear you. I pray, Lord, na una namin maging investment at maging assurance at insurance ay kayo lamang, Panginoon. Sa iyo lamang kami maging dependent, O God, at hindi sa aming sariling kakayahan. And Lord, rest assured that you will let us grow, Panginoon, at ikaw yung magpapaunlad sa amin at sa aming sambahayan. Salamat, Panginoon. Bless the work of our hands, Lord, so that we will be a blessing to your ministry. Thank you, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen. Amen. We may all give to the Lord. Thank you. Morning, Solid Ground. It's a pleasure to be in front of you today. I am Brother Chris, and I am preaching today on behalf of Pastora Alma, who is right there. Wala po siyang lakad, but right now, wala siyang lakad. But I am here to continue yung ating series sa 1 Timothy, and it's an exciting series. And our title for today is Qualifications for Pastors. Qualifications for pastors. Bakit ba importanteng malaman kung ano ang qualification ng isang pastor? Alam niyo po, mula Old Testament hanggang New Testament, God gives people to people. Okay, God selects people like yung prophets of the Old Testament, kahit yung mga taong ginamit, sila Paul, 'di ba? Sila Timothy, yung pinag-uusapan natin sa New Testament, para maging shepherd ng isang church. Alam niyo po, every team, every organization, every company, every group, kailangan po ng leader. Amen? Sino po dito nag-work tayo sa isang company na walang leader? Napakagulo po ng company ganon. At kailangan ng leader ang nagdidirect, lalong-lalo na kapag dumadaan sa rough seas. At yun po ang isang dahilan kung ba't napaka-importante na binigyan tayo ng ating Panginoon ng isang pastor. The Bible teaches us na may qualifications po ang isang pastor. Hindi po basta-basta. Ay, Kuya Chris, gusto ko magpastor, pwede bang sa Sunday mag-speak na ako? Hindi po siya basta-bastang ganun. Meron pong mga malinaw na sinabi ang Bible. At ito po yung babasahin natin today. Ngayon, as we go through the qualifications of a pastor, makikita rin po natin na this is very relatable sa buhay natin as Christians. Kung ito ay mag-i-inspire sa atin para sundin ang mga qualifications na to, we are going to have a blameless life. We are going to have a life na talagang dikit sa Panginoon, ginagawa at ino-obey talaga ang kanyang mga utos. So para sa atin din po itong mga qualifications na i-discuss ko today. Question. Kuya Chris, magaling naman po ako magsalita. Kuya Chris, nag-aaral naman po ako ng Biblia. Lagi nga ako nasa devotion eh. Feeling ko kaya ko magpastor. Feeling ko kaya ko yung ginagawa mo, dali lang yan eh. Ilang minuto lang naman yan eh. Hindi po yun sa ilang minuto. Yun po ay isang buhay na inalay kay Kristo. Yung nakikita po natin dito sa pulpit, that's not the only thing na ginagawa ng isang pastor. There's so many things behind the scenes na hindi na po natin alam. And that's what we're going to discuss today. May I direct you sa ating passage today. It's in 1 Timothy chapter 3, verse 1 to 7. Sabi sa ASND, totoo ang kasabihan na ang nagnanais na mamuno sa iglesia ay nagnanais ng mabuting gawain. Kailangan na ang namumuno ay walang kapintasan. Iisa ang asawa, marunong magpigil sa sarili, marunong magpasya kung ano ang nararapat, kagalang-galang. Bukas ang tahanan sa mga tao at magaling magturo.
Hindi siya dapat lasenggo, hindi marahas, kundi mahinahon. Hindi palaaway at hindi mukhang pera. Kailangan din mahusay siyang mamahala sa pamilya niya. Iginagalang at sinusunod ng mga anak niya. Sapagkat kung hindi siya marunong mamahala sa sarili niyang pamilya, paano siya makakapangasiwa ng maayos sa iglesia? Dapat ay hindi siya bagong mananampalataya at baka maging mayabang siya at mahatulan. Mahatulan katulad ni Satanas. Bukod pa rito, kailangang iginagalang siya ng mga hindi miyembro ng iglesia para hindi siya mapintasan at hindi mahulog sa bitag ng Diablo. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa oportunidad na matuto muli ngayong umaga. Father, kung may mga worries kami, may mga naiwan kami sa bahay, sa trabaho, saan man, Lord God, na ginagawa namin this week. Lord, hayaan mong malaglag ito, Lord. Iwan muna namin. And Father, hayaan mo, Lord, na nandito kami sa presensya niyo, Lord. Mag-immerse, Lord God, sa inyong presensya. Lord, handa po kaming matuto at handa po, Lord, namin matutunan anong sinasabi niyo patungkol sa qualifications ng isang pastor. Lord, be with us today. In Jesus' name, Amen. Simulan po natin sa verse 1. Dito makikita natin kung anong ibig bang sabihin talaga ng passage na to. Saan ba papunta ito? Sabi doon, totoo ang kasabihan na ang nagnanais na mamuno sa iglesia ay nagnanais ng mabuting gawain. So, ang word na ginamit sa Tagalog ay mamuno. Pero, sa Greek, ang ibig sabihin niyan ay overseer. At ang overseer, kapag translate mo, it means pastor. So, bakit kailangan ng pastors nung time na yon? Nung time po na yon, nagsisimula sa mga small groups. Di ba? Parang tayo. Saan ba tayo nagsimula? As Solid Ground, yung mga kasama namin way back 2009. Nagsimula lang naman tayo sa isang maliit na lugar. Iilan lang tayo. At habang lumalaki po ang mga churches na hinahandle ni Paul, dumadami, hindi na nagkakasya sa bahay. So kailangan na maghanap ng isang lugar, bibili ng lote, rerenta ng lote, magtatayo ng building, at meron na pong church. At kailangan sa church na yon, merong overseer, which is what we call the pastor. Alam niyo po, sabi din dun sa verse na yon, mabuting gawain. Ayun no, ang lahat ng nagnanais na mamuno, okay, ay nagnanais ng mabuting gawain. So this is a really good work. This is a very noble task. And this is a very honorable position na binigay sa isang pastor. Alam niyo po, nung panahon ni Paul, kinukulong ang mga nagtuturo. So magtataka tayo dito sa verse na to, sinasabi, mabuting gawain. Paano naging mabuting gawain kung ikukulong ka ng mga Romano? Napakadelikado po maging pastor nung time na yun. Alam niyo po, napakabuti ng trabaho ng isang pastor dahil isa siya sa nag-aayos o tumutulong mag-ayos at nagbabago ng buhay, nagtutuwid ng tama, nagliligtas sa mga naliligaw. Alam niyo po, natatakbuhan natin ang ating pastor pag down tayo. Amen? Natatakbuhan ba natin? Natchat-chat ba natin siya? Napupuntahan ba? Namimit ba natin siya? You know, our pastor is always available for us. And I'm not just talking about our pastor, any pastor. As long as the pastor is really rooted in the Word, you can count on them to help you in anything that you're going through. Alam niyo po, ang mundo, kung lalabas lang tayo sa mundo ng church, ng Christian church, ang mundo nag-o-offer sila ng therapists. And I don't have anything bad against therapists. This is, maraming natutulungan ng therapist. But sometimes, ang wisdom ng Biblia, ang kailangan talaga natin. Sometimes it's really God ang kailangan natin. And you know, worldly wisdom can only go through so much. But when God gives us the wisdom, it fills us. Hindi lang na tayo nakakapag-overcome ng problems natin. We have joy in our hearts. Let me tell you something. In Canada, they have passed a law that allows euthanasia. Are you familiar with euthanasia? It's assisted suicide. There's a story of this Canadian woman na Paralympic sa Paralympic siya, and nanalo siya ng 5 gold medals for Canada nung kabataan niya.
Ang problema, nung medyo naging older na siya, nahihirapan na siya, yung wheelchair niya, wala na siyang pambili kasi yung provided ng government yung wheelchair niya, provided din ng government yung ibang financial needs niya. Now, dumating sa point na nagre-reklamo na siya sa government. Akala ko ba sabi niyo 6 months lang bibigyan niyo na ako ng wheelchair? How come years na hindi niyo pa ako nabibigyan ng wheelchair? And this is what really saddened me. Ang sabi ng government representative, kung talagang nahihirapan ka na, we have programs for assisted suicide. Can we just pause for a minute? This is real life happening right now sa Canada because of the laws they passed. Pro-assisted suicide. The government representative offered, sige, patayin mo na lang sarili mo kung di mo na kaya. Do you see what people are going through right now? And that's why it's so important to understand that we need pastors in our lives. We need shepherds who will guide us sa anumang hirap ng buhay. Maaring nakakayanan mo yung past mo na problem dahil merong shepherd na kumausap sa'yo at sinabi sa'yo ang word of God. Amen? Now, let's go to verse 2. Dito natin nililista ang mga qualifications. Dito yung start. So sabi doon, kailangan na ang namumuno ay walang kapintasan. Iisa ang asawa, marunong magpigil sa sarili. Marunong magpasya kung ano ang nararapat. Kagalang-galang, bukas ang tahanan sa mga tao at magaling magturo. Number 1, qualification, blameless. A pastor should be blameless. A pastor should be above reproach. Hindi madaling masisi sa kung ano-ano. Kabataan ko po, nung ako'y grade school, high school, college, kapag may nawawalang ulam, ako po agad yun. Seryoso. Si Chris, kinuha na naman. Alam nyo, dumating sa point na yung bigasan namin, Tupperware na malaki, punong-puno, hinuhukay nila yun. Linalagay yung container doon. At pinupuno uli para hindi ko mahanap. Nahahanap ko pa rin. Praise God! Ang discernment ng Panginoon. Biro lamang po. Ang galing nila magtago, pero mas magaling ako maghanap. At kapag ang ulam nung pinsan ko nawala, ako agad yun. Aamin naman agad ako. Pero yun po ang katotohanan. Pero that was a point in my life na kapag may problema, lalo sa ulam, ako agad yun. So this is just an illustration kung paano ang isang pastor, hindi dapat siya madaling masisi. Pag sinabing, ay, ang pastor na yan, wala akong masabi dyan. Wala talaga. Hindi ko kilala yan na bilang ganito, ganyan-ganyan na may kasalanan. Hindi talaga. Ngayon, paano yung mga nagkasala in the past? Paano yung mga may mistakes in the past? Hindi na ba sila pwede maging pastor? Remember, the letter was written by Paul. Who is Paul? Well, siya lang naman yung murderer ng Christians bago siya na-convert. So, ibig bang sabihin, pwede na natin i-negate lahat ng sinasabi ni Paul because he was a murderer of Christians? Alam niyo po, ang binago ni Kristo, ginagamit ni Kristo. Amen? Binago ka ba, brother, sister, ni Kristo? Ano man ang sinasabi ng sino man tungkol sa'yo, sa dati mong ginawa, as long as alam mo sa puso mo na binago ka ni Kristo, it does not matter anymore. Dahil ginagamit ka na ngayon ni Kristo. Maring hindi ka nagpapastor, but you are a model in your family. You are a model to your friends, your relatives, on how you live godly life, how you live a godly life. Amen? Number 2, qualification, faithful to their spouse. Nung panahon po ni Paul, very common magkaroon ng babae, ng lalaki on the side. Huh? Parang ulam lang, no? May side dish. Very common na may mistress. Ano ba ang English ng malalaking version ng mistress? Mister? Mistressers? Di ba very common magkaroon ng 1 or 2 mistresses nung time nila. And it's because of the practice they did, yung pagan worship na na-adapt nila from the Greeks and the Romans. Now, si Satan, he has mastered, let me repeat,
Satan has mastered kung paano i-tempt yung mga tao noon at mga tao ngayon. Satan is very good. He is very cunning. Although he is defeated, he can still go into lives and destroy lives. Kabisado niya na. Sino pinaka-old dito? Wag niyo kayo magtaas. Let's say, for example, meron tayong member dito na 80 years old, 90 years old. Bata pa yun compared kay Satan. Satan has been alive for thousands of years. Kabisado niya na paano paikutin ang mind ng isang kahit Kristiyano, kahit ng isang pastor. Kabisado niya kung paano niya matitempt itong taong to. Do you see my point? Ang balak niya ay mangwasak ng pamilya. Ang balak niya, kapag wasak na ang pamilya, yung anak uuwi sa kasalanan. Tatay ko kasi umalis, nanay ko kasi walang pakialam. So anong gagawin ng bata kung walang pastor? Pupunta sa kasalanan. Anong gagawin ng asawang iniwan kung walang pastor na pinadala ang Panginoon? Ano ang gagawin? Ay, magbibisyo na lang ako, wala na akong pakialam, iwanan ko na yung mga... You see? Once a family is broken, suddenly, pwede nang magkasala. Meron na biglang reasons para magkasala sa isang family. And this is the reason why we need pastors. Amen? Nakakabalita ba kayo? A pastor of this mega church, dinivorce niya yung wife niya. What does it look like? What does it look like? If suddenly, isang sikat na pastor from this mega church, or even a worship leader na sikat na may mga multiple albums, biglang nakipag-divorce sa kanyang wife. What does it look like? How can he model a family built by Jesus? I mean, you look at yung mga preachings niya, yung mga songs niya, and then suddenly, I mean, I don't know kung anong pinagdadaanan nila, but I know that there is restoration always in Jesus. And if you really work hard para buuin ang family natin, na nasa sentro ay ang Panginoon, kaya. Right? Mahirap, pero kaya. Amen? Let's pray na ma-overcome natin lahat ng temptation natin. Amen? Now, the West. Have you heard about polygamy? Polygamy is just this concept na pwede ka, kahit nakasal na kayo, pwede ka mag-side dish. Pwede kang magkaroon ng mistress. So sinasabi nila, parang tayo, mag-asawa na tayo, medyo sawa na tayo sa isa't isa. Gusto mo, mag-boyfriend ka, mag-girlfriend ako. Kasunduan ba? Mindset ba? Mindset lang. Masaya ako, masaya ka. Sounds good, right? No, it's not. It's one of those things na si Satan pumapasok na naman, ginagawa ng bagong term na naman, trendy, let's try this. And suddenly you have a destroyed marriage, you have a destroyed family. You know what? Polygamy brings jealousy. It brings competition sa mga spouse. Nag-aaway sila for attention. Do you see yung problem na yun? Maaring yung lalaki may relationship, yung babae wala. Paano yun? Hindi naman, see, there's all sorts of problems with this. Another thing na pwede natin matutunan dito sa verse na to is the head of the church can be married. Pwede pong magpakasal. Sabi sa 1 Corinthians 7:8-9, wala dyan, pero basahin ko na lang. Kung hindi kayo makapagpipigil sa inyong sarili, mag-asawa na lang kayo. Mas mabuti na ito kaysa sa magkasala kayo dahil sa matinding pagnanasa ng laman. You know, some religions don't allow their church leaders to get married. And sometimes because of this, nagkakasala sila. They're doing something that is not appropriate, not righteous in the sight of the Lord. And that's why sinabi dito ni Paul na, yes, you can go and get married. Now, ang pagpapastor po, hindi ibig sabihin na kailangan married lang. Kahit single po, pwede magpastor. So mga single, sabayan nyo na ako sa pastoral classes. Mag-pastor na tayo. Number 3, qualification, has self-control. Hindi madaling magalit. Hindi madaling mapikon. Hindi yung sumisigaw agad sa mga maliliit na bagay. Imagine if nandito ako, nagpipreach sa harap nyo, tapos may napuna ako, Jun, ano ba yan? Bakit ka ganyan? It brings this negative feeling, di ba? Hindi lang sa kanya, hindi lang sa lahat. So, ang hirap ng isang pastors na madaling magalit. You know what? A pastor will really strive. Okay? A pastor will really try their best na kontrolin ang emotions.
na magkaroon ng self-control. Sometimes nga lang, yes, they break. Merong situation sa family. May financial thing na nangyayari. Merong biglang natanggap na balita na hindi maganda, then suddenly lalapit ka, ganito, ganyan, ganyan. And then, yung pastor, minsan magbe-break. And this is really what I'm trying to say. Sometimes let's also be gracious to our pastors. You know, our pastors will really give their lives in helping us. But sometimes one thing or the other, meron silang magagawa na, you know, it's not gonna be, maring ma-offend ka. And, you know, I'm sure they are sorry. And that's why we need to try our best. It's a relationship, amen? Minsan, maganda hindi masakit magsalita ang isang pastor. Pag si Lord nag-rebuke, masakit, amen? Masakit na nga, tapos si pastor pa, sasabihin niya, oh, ba't ginawa mo na naman yan? Eh kasi po, pastor, ganyan eh. O, anong tawag sa'yo? Huh? Hindi ko alam, ano man tawag sa akin, pastor? Hindi masakit magsalita. Pastor must be gracious, di ba? Kaya niyang kontrolin ang passions niya, ang fleshly desires niya, ang temptations, ang impulses, ang urges. Dahil lahat ng ito ay magiging harmful kung hindi niya kinontrol. Kaya niyang i-restrain ang sarili niya sa harap ng temptation. Ang isang pastor dapat walang ego. Do you know what ego means? Gusto lang i-push yung gusto niya dahil gusto niya. A pastor should really listen to suggestions, recommendations as well. Hindi yung pinupush lang yung gusto niya. A pastor should not abuse members. Amen? Jessica, follow up kita 7 p.m. sa inyo sa araw ng birthday ni Alvin. Anong ibig sabihin nun, di ba? Makikikain. Uy, Jessica, ilabas mo naman yung, di ba, parang, hindi tayo nang-abuse ng members. And you know what? A pastor, mas maganda maging giver siya rather than a receiver. Amen? Number 4, qualification. Sober-minded. Sober-minded, ang ibig sabihin po nito, kaya niyang mag-isip dahil walang substances na tumatakbo sa brain niya. Substances meaning alak, drugs, anything na ini-intake na makakaiba ng isipan ng isang pastor o ng isang tao. And these can be in the form of also psychoactive drugs, depressants, stimulants, cocaine, shabu. Wag po. Ang pastor hindi dapat nagsashabu. Okay? Parang given na yon. Okay. Hindi dapat tikim ng kung anong substances. And para lang subukan, ganun. You know, yung shabu, yun yung extreme. Pero, yung pag-inom, let's be really careful kapag ang isang pastor umiinom. I mean, anong klase, you know, ang pag-inom, once makainom ka, it really affects the brain at kung paano ka mag-isip. And it removes your self-control. It really does. And that's why hindi siya dapat para doon. Number 5, qualification, respectable. Refined ang kanyang character. Maayos siya magsalita, maayos niya dalhin ang sarili niya. Hindi siya yung parang immature. O yung ugali niya nung bata siya. Ako po, talaga. Nung ako'y nasa college, talagang grabe ang pagiging mapagbiro ko. And walang tigil. Minsan, dire-diretso. Linalabas lang ng bibig ko ay biro. Ngayon, mas controlled na. Why? Dahil, yun nga, kasama na yun ang pagbabago ng Panginoon. And we want to be respectable. And you know, this is not just for a pastor. Even for anyone here, let's remove yung mga childish ways. Concentrate na tayo sa pagiging maayos, sa pananalita, sa pag-action. Yung character, yung behavior. Maganda, halimbawa sinabi, tignan mo si pastor, ganyan dapat. Nagiging model ka nung nanay,
O tignan mo si kuya, ang galing-galing, ang ayos-ayos lagi. Ang hinahon magsalita. Di ba? So parang ginagawa kang example. That means there is respect na binibigay sa'yo. Amen? At kaya niyang i-apply ang biblical teaching sa kanyang buhay. Number 6, qualification, hospitable. Sa hospital lang ba to? Ay, nako. Nung panahon po ni Paul, sinabi ko nga kanina, ang mga tao ay nagmi-meet sa mga bahay. So syempre, kapag ang isang home host ay hospitable, nagkakaroon ng gawain sa bahay. And you know what? Kami man ni Pastora, we've opened our homes to people, to some of you here. And it is not something na ipagdadamot namin. Wag lang yung Pastora. O ano yun? Papasok ka saglit. O sige, anong problema? O couch, o inumin. Okay ka lang? Anong nangyari? Nag-away kami, dito muna ako. O kaya, wala akong magawa sa bahay, dito muna ako. Di ba? Hospitable. Number 6. Remind pa. Hindi ako maraming gagawin, kaya umalis ka na. So, di ba? Wag tayong, yes, that's just a funny example, but still, pastors open their homes. So, fellowships can thrive. So, parang mga relationships can grow. Amen? Number 7, can teach well. Can teach well. Una sa lahat, when a pastor stands in front at magtuturo, they are well prepared. They prepare. Hindi yung, bala na, sige na, kung ano man yung maisip ko, magaling naman ako mag-isip, biglaan, poof, si Lord. Alam mo yan? May mga ganun, parang, mabilis ako mag-isip. Isang verse lang, maisipan ko yan, dun ko naisipin yan, hindi na ako kailangan mag-prepare. So, wag naman ganun. A pastor needs to prepare. A pastor really needs to read their Bible and really look at the proper exegesis ng isang text para maayos niyang ma-represent yung sinasabi ng Panginoon. A pastor should train well. Hindi nag-give up mag-train. You know, some pastors, they give up training themselves. At mas gusto nila makipag-fellowship sa iba. Fellowship na lang tayo lagi. Wag na mag-train. Na-train ko, nabasa ko na Bible. Cover to cover. Noong 1978. Diba? Parang maganda. A pastor always trains para malayo din siya sa false teaching. Napakarami pong false teaching. Amen? Alam nyo, napakarami mga trendy beliefs, mga uso na mga paniniwala, na kapag ka ang isang pastor hindi nagte-train, hindi nag-aaral, makukuha niya yan, wow, ang trendy naman ito, ang galing-galing, come on, let's do it din sa ating church. Sabayan natin, baka work ni Lord yan. Dito tayo sa solid ground, very teka lang baka mali yan. Yeah. Let's watch out. Mamaya, it's the instrument of Satan para may masamang gawin sa ating church. Ano pa? Siyempre, andyan na rin yung madaling intindihin. Madali naman po ba akong intindihin? Hindi naman ako parang, ano sinasabi nito kanina pa? Number 7 na kami. So maganda madaling intindihin. Maayos yung turo, hindi gumagamit ng masyadong malalalim na salita at konsepto na hindi natin magigets. That's why whenever may binibitawan akong konsepto, I explain what it is. I define kung ano yung word na yan. So because important na mag-connect. It's very important na mag-connect. Imagine nyo po kung nagtuturo ako, number 8, ganon. So, kailangan din eye contact, di ba? It's because it's the engagement. Kailangan po ng connection. Hindi rin po yung monotone ng boses. Dapat may dynamics. Okay, punta naman tayo sa verse 3. Hindi siya dapat lasenggo. Hindi marahas, kundi mahinahon. Hindi palaaway at hindi mukhang pera. Diretsuhan na to. Okay, let's go. Number 8, not a drunkard. Not a drunkard. Okay. Now, merong verse na sinabi tandaan natin, ang water ng panahon na yon,
may mga places na yung water galing sa spring, that's fresh and healthy and safe. Pero may mga places na nakocontaminate ang water. This was 2,000 years ago. Ngayon nga lang, sumasakit na tiyan natin pag iniinom natin. Ngayon nga lang, kailangan degree po tayo, mineral, di ba? What more then? Wala silang mga refilling stations back then. And that's why, kapag ang isang lugar, contaminated ang water, sinasabi nila, okay, tigilan mo muna inumin yung tubig na yan, at para gumaling yung tiyan mo, inuman mo ng wine. Because wine, it was medicinal at the time. Kaya nga sinabi ni Paul sa 1 Timothy 5:23, stop drinking only water and use a little wine because of your stomach and your frequent illnesses. Sinabi niya yan kay Timothy. Ang problema, natikman yung wine, nagustuhan, nahilo ng konti. May konting hilo. E di ko mas maraming hilo. Saya. Yun ang problema. Na-abuse ang wine. Kaya drunkard. Gets? So parang nung una, you use it for medicinal purposes, pero kapag in-abuse na, like anything else, right? Ano man ang i-abuse natin, nakakasama para sa atin. Amen? And it was similar to wine at the time. In-abuse nila ang wine, ayan, drunkard. Diba? Pag ginawa nilang inumin, yan. So, wala namang drunkard. Okay, number 9 tayo. Qualification, not violent. Hindi violet, violent. Dati po may mga kakaibang pastor. Makikipagdebate, tapos pag napikon, suntukan na. Suntukan, promise. Bakit? Kasi hindi, mali yung paniniwala mo, magsuntukan na lang tayo. Ewan ko kung bakit gano'n ang kanilang ugali noon. Naghahamon ng debate, tapos biglang nauuwi sa suntukan. Not easily angered dapat, not violent. Hindi nananakit kahit sa salita. Amen? Na-discuss natin kanina. Number 10, not a lover of money. Alam niyo po, when a pastor's drive is financial gain, kawawa po ang members. Ang lahat ng desisyon, nakasentro na po yan kung paano kikita ang church, lalong-lalo na yung pastor. And I remember I taught this sa Real Men and Noble Women, and one of the lessons we learned is that yung mga nagtuturo, yung mga pastors na nag-ooperate para magkaroon sila ng profit, that's like wolf in sheep's clothing. That's what the Bible says. Hindi po ako nagsasabi niyan. It's a wolf in sheep's clothing. Pumapasok sa gawain ng Panginoon para yumaman. Napakahirap po ng kalagayan kapag ganyan. Alam niyo po, may mga signs kung paano natin masasabi na ang pastor ay lover of money. Alam niyo po kung ano yon? Mas gusto niyang kausapin o i-fellowship yung mga givers. Ang hirap po nun, ano? Una sa lahat, ang hirap nun kung hirap ka sa buhay. Kasi pastor, hindi na ako kinakausap. Siguro alam niyang wala na ako mabigay. Napakasakit po nun. Ang hirap din po nun sa giver. Kasi pastor, kinakausap lang ako dahil siguro laki ng bigay ko. Do you see the problem? And that's why we need to really pray for our pastors. A lot of pastors fall into this trap. At nakakalungkot po. Focuses on the big fishes daw. Big fish. Marami siyang naibibigay. Isang tithes niya, sobrang yaman niya, katulad ni June. Joke lang, June. Isang tithes lang, ang laki na, may pang building na tayo, may pang... See that, nakakalungkot po ang ganong klase. Amen? Ito pa, ang sign ng isang pastor, gustong-gusto na mag-profit is, pinapabilis niya ang pagdami ng members. Sobrang rushed. Kaka-attend lang 3 months lang isa o leader ka na, mag-handle ka na ng small group. Dapat 50 na yung members ng small group mo agad. Tapos lahat ng mga small group mo, kailangan maging leaders na rin sila.
Napakabilis. Bakit? Kasi multiply, multiply, multiply. Di ba? Mas marami, bigger profits for the church. And this is really saddening. It is not about the number. It's so important yung quality ng Christianity na nangyayari sa buhay natin. Amen po ba ron? Ano pa ang sign na ang isang pastor is a lover of money? Pinopromote ang business. Nga pala, after service, bayong ako dito. Mamili na lang po tayo. Okay? Now, I'm not against businesses. Of course, business is okay, but outside the church. And siguro pagdating naman sa pastor, you know, there are pastors who we call tent makers. Ang tent maker is like Paul. Paul, para ma-support niya ang sarili niya nung panahon na yon, kasi syempre kailangan niya kumain, kailangan niya mamasahe, mahal kaya yung camel trip. So kailangan niya mamasahe, di ba? So naggagawa po siya ng tents. That's why tent maker. So when a pastor says, I'm a tent maker, it means may work ako on the side habang nagpa-pastor ako. And, you know, it makes sense minsan, especially kung ang isang pastor ay hirap. Pero wag sa loob ng church. After ng small group, sige, pray tayo, Lord, sana tong mga to ay talagang maging client ko, maging customer ko. Sana touch niyo ang heart ni June, Lord. 10 packs, Lord. Pinapasok masyado ang business na dapat spiritual lang. This is not good. This is awkward. Ma-off ang members and yun na. Okay, ano pa ang signs na lover of money ang isang pastor? Lagi siya naghahanap ng paraan para kumita yung church. Through an event, or kung ano-ano man. Na syempre kapag halimbawa, nagbatangas tayo, 3 days, 2 nights, hindi po yan libre, ha? Ang mahal-mahal ng hotel. Ang mahal. So, we have prices na talagang walang kita ang church. Gets po natin? Hindi profit-making. Pero, there are people simpling talk, 500 entrance. You know, and this is really hard kasi some pastors that really make these events just to profit off members. And I'd be really, really cautious sa ganitong klase. Amen? Magulat na lang tayo pag yung event ng church laging may bayad. Okay? Ano pa? Pastor who is a lover of money always preaches about material blessings. Pag lover siya ng money, always about financial success. Not everyone ends up with financial success. Si Paul mismo, kaya sinasabi niya, not lover of money dapat. Hindi siya yumaman. Ang ginawa kasi ni Paul, nag-travel siya through the churches, kumukuha siya ng offerings kasi kailangan ng offerings ng Jerusalem. Lahat po ng nakukuha niya, binabagsak niya lang din sa Jerusalem. At kaya nga siya tent maker pa rin. Do you see? Kung nakukuha niya yung offering for himself, bakit pa siya maggagawa ng tents para may kita siya? So it was purely for Jerusalem dahil kailangan nila ng budget ng time na yun. And he died a martyr. Namatay siya ng mahirap, Jesus na lang tignan natin. He was not rich. In fact, he was offered riches. Pinakita sa kanya ang riches of the world. Tayo ba, ipakita sa atin ang 100,000? 100,000 din to. Higher. Higher, 1 million. So may presyo to, may presyo siya. Pakilista. Di ba? Alam niyo, madali kasing sabihin, ako talaga may integrity ako. Kaya kong hindian, lalo kong masama. Pero minsan, baka may numero lang tayo. Baka ang dali nating humiti, 10,000, 50,000, 100,000, hindi pa rin.
Hindi. Pero pag 1 million na, hindi, pero chat kita. Baka may ganun. Baka may numero tayo. And that's why we really need to pray for our pastors. We have our upcoming elections. And it's so easy na ipasok. Makausap lang ng isang, is it barangay captains, right? Kagawads. No. Ang dali-dali, di ba? Baka may numero lang. Pastor, baka gusto mo ng magandang sasakyan. I-park ko na lang sa harap ng bahay nyo. Basta alam mo na. Wigo lang yan eh. Lakihan mo. Di ba? Baka may number tayo. It's really important to pray for our pastors. Marami pong pastors, hindi man sa atin dito, maraming pastors, they will face these kinds of temptations, especially yung may mga big congregations para maipasok ang business, ang government, election, at kung ano-ano. Do not peddle the word of God because somebody already paid for it. Can I just repeat that one more time? Do not peddle the word of God because somebody already paid for it. You have no right. We have no right. No, none of us has any right na ang word of God ay ibenta. Verse 4, kailangan ding mahusay siyang mamahala sa pamilya niya, iginagalang at sinusunod ng mga anak niya. So number 11 qualification, can manage his own family. Sobrang sipag minsan sa ministry, pero baka detached sa pamilya. Baka may problema lagi sa pamilya. Mahirap po yun. Baka naman, dozen. Alam niyo po yung dozen? Baka dozen yung asawa natin. Dosena? Hindi. Doesn't cook, doesn't do anything. Doesn't cook, doesn't clean, doesn't do anything. So, yun. Verse 5 tayo. Verse 5. Okay, verse 5. Sapagkat kung hindi siya marunong mamahala sa sariling pamilya, paano siya makakapangasiwa ng maayos sa iglesia? Kung hindi natin kayang mangasiwa sa simpleng family na binigay sa atin ni Lord, paano pa ang isang iglesia na family din, di ba? Nagkakaroon din ng mga challenges, nagkakaroon din ng mga tampuhan. Paano yung pamilyang espiritual? Napakataas po ng pamantayan ng isang pastor, amen? Daming qualifications, amen? At this is why, kailangan, kung gusto natin, meron ba gustong mag-pastor? Pastor? So kapag gusto natin mag-pastor, these are the things na kailangan natin. Simpleng family. You know, pwedeng sabihin ng someone, gusto ko mag-pastor. May heart ako sa mga tao. Pero yung simpleng family, hindi tayo maayos na example. Unahin muna natin yung family natin. Baka doon muna tayo mag-start. Amen? Verse 6, dapat ay hindi siya bagong mananampalataya at baka maging mayabang siya at mahatulan katulad ni Satanas. Number 12, not a new convert. Alam niyo po, minsan masyado tayong excited. Yung may mga tao na ang bilis-bilis ma-lift up into positions. Na ang bilis-bilis nila maging ganito, ganyan, leader. At ang problema minsan ito nangyayari, halimbawa may isang celebrity. Bawa may isang singer, imagine niyo, celebrity singer. Tapos nagsabi siya na I converted na, Christian na ako, I read the Bible, naghahanap lang akong church. Ayan na, yung mga church, teka lang, tayo mauna dyan. Tapos kukunin yung celebrity, gagawing worship leader agad, gagawing leader agad. Kasi sikat. Minsan, agad-agad na linalagay sa posisyon dahil businessman. Dahil malaki magbigay sa simbahan. Ito, yung mga ganitong bagay. And that's why ito yung mga mali na nangyayari sa churches na kailangan natin itama today. Amen?
Dahil siya yung anak ng pastor, siya yung ganito, ganyan, meron agad siyang posisyon, meron agad siyang magandang posisyon sa church. Ang problema, kapag itong celebrity to, after a few months, nagbitaw ng statement na against sa sinasabi ng Bible. Paano yan ngayon? Paano kung itong celebrity na naging pastor agad, biglang after a few years, may sinabing statement na hindi biblical? You see the point? Kaya dapat, hindi tayo nagmamadali. Hindi bago. And it doesn't mean na kapag, mga matatagal lang bang Christian? You know, ang time, years, it proves something. It proves our relationship with the Lord. It takes years to prove ourselves. Kung kilala tayo sa isang bagay dati, it will sometimes take months or years para ma-prove na, I'm really a changed person. And it's not just sa mata ng tao. It's your testimony to God. Lord, if it has to take months, if it has to take years, I'll show you that I'm a changed person. Amen? Let's test them with time. Number 7, bukod pa rito, kailangang iginagalang siya. Sorry, asan na ba ako? Ayan, kailangang ginagalang siya ng mga hindi miyembro ng iglesia para hindi siya mapintasan at hindi mahulog sa bitag ng diablo. Number 13, respected by outsiders. And it is the last point. Kung businessman, hindi po mandaraya. Kung yung katulad na sinabi ko, tent maker, yung business niya walang pandaraya sa tao. Madadamay po ang church nun. Hindi tayo, or yung mga pastors, hindi snob sa community. Hindi nang i-snob ng barangay captain, ng gawain, ng community doon. Kaya tayo, maingat tayo, especially nagbe-build tayo. We respect so much ang neighbors natin, ang ating barangay. In fact, bago pa mag-start ang gawa ng mga workers sa binibuild nating lote, nagkaroon ng orientation at ang haba, di ba, Pastora? Nagkaroon ng orientation, ang linaw ng mga orientation. Ito ang gagawin nyo. 9 p.m. tulog na. Kasi ayaw natin na nakakaistorbo sila at paalisin tayo doon. Di ba? We must be a beacon of light sa community natin. We must be a good example. Hindi tayo mayabang, mapangmataas. Di ba? Na naghahanap tayo lagi ng kalaban. Amen? These are the qualifications for a pastor. Ngayon, did you learn something today? Sino dito gusto talaga magpastor? After, Kuya Chris, sabihin mo itong mga 13 na to. You look, here's the thing. It's an honorable position. The Bible says there is a crown of glory for those who share the good news. It's a noble task. I want to share this to you bago tayo mag-worship kay Lord. If you see, itong statistics na to, itong graph na to, it's a survey na ginawa nila from year 2000 to year 2020. And this is just the US. Pero magandang example lang US kasi maraming Christian Protestants doon. It's a decline in church attendance. It is continuously declining. People are giving up their faith. They're no longer attending. At yung logo ng Solid Ground na nandyan, dyan tayo nag-start. 2009. Can we show the next? 2009, we had these members. 20 yung unang attenders. Kasama si Pastora dyan. May mga angko-cute dyan na malalaki na ngayon. And you know what? Next picture, please. That was our pastor at 28 years old. Sige, palakpakan po natin si Lord. Alam nyo, at that point, ang tagal niya na rin nagpa-pastor. At that point. Look, we had wala tayong pader. Puro poste. Renta ang mura-mura. Binabato tayo ng kapitbahay.
May pangalan ng kagawad dun sa mga upuan. Wala man tayo pambili. Yung table hiniram, but the word was being spread. It's such a blessing to have a pastor. Amen? Meron pa bang next picture? This is our attendance this year. Yung highest was Resurrection Sunday at 150 attendance. Pero consistent tayo nasa 100. Nagpe-play tayo sa 90, 110, 100. Consistent yan. Every week. From 20 members that Pastora started when she was 28 years old, having a consistent attendance record na ganito, may loting ginagawa. God loves us. And that's why He sent a pastor for us. Ephesians 4:11 to 12. So Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers to equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up. Not just built up na parami, not just built up in stone temples, built up. Do you get it? The heart, the strong heart for the Lord. This is how much Jesus loves us. Wag po natin i-miss ang point. Yes, we thank our pastor. But the point here is Jesus loves us so much. He gave us this kind of pastor. I want you to focus on God. At kung gaano niya tayo kamahal. He Himself may not be presently here. But He gave someone for us para maging maayos. Magkaroon tayo ng encouragement tuwing tayo ay down. This is how much God loves us. And today, can I invite you to all stand? We're gonna worship Jesus today. If you also love the Lord the same way, let's worship Him. Amen? Let's sing this song. Your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Oh, Jesus. Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. Thank you, Jesus. Father, we thank you, Lord. Dahil kayo, Panginoon, kayo ang nagbibigay sa amin, Lord, ng pag-asa whenever we're down. And that's because of the shepherd you've allowed us to have. Lord, thank you, Father, for ganun na lang yung pagmamahal nyo sa amin, Lord. And we want to give our lives to you every day, Lord. Because you've sent a shepherd to look after us every day, Father. And literally every day, Father. Father, we thank you, Lord, for your love for us. Whenever we are down, you are there, Lord God, to help us. We give you praise, Father. Now, we're going to pray for our pastor. You know what? October is coming up. It's okay, you can open your eyes. You can look at me. October is coming up. Ano ang nangyayari tuwing October in Christian churches? It's Pastor's Appreciation Day. Have you noticed we've never had a Pastor's Appreciation Day? Appreciate Jesus. Amen. Minsan nasabi sa akin ni Pastor, I don't need a Pastor's Appreciation Day. If they follow the Word of God, if they obey ng maayos, that is the best appreciation that I can receive. Even yung birthdays niya, sinasabi ko, every August, sige na, please, mag-celebrate tayo. Ayaw niya. She doesn't want na makomplicate pa ang tao, nagagastos pa. This is not the point.
Do you see? And I have nothing against yung mga gumagawa nun, but this is just the preference ng ating pastor. She doesn't want to abuse any of us. Because we must look at Jesus alone, not on anyone. It has to be a continuous, ongoing legacy na kahit mawala na ang ating pastor, you still look at Jesus. Because kung tayo nakatingin sa pastor natin, ano na pag nawala siya? Wala na. It's about God and our relationship with the Lord. Amen? A good pastor is a blessing from the Lord. Amen? That's why I would like to invite our pastor. We're gonna pray for her. Pastor, can you please stand here sa harap namin? We love you, Pastor. Hindi niya birthday, pero na-surprise daw siya. So can we just extend our hands and just give a prayer for our pastor? Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Father, we thank you for such a blessing in the life of Pastora Alma. Lord, marami pa po kaming years with her. And Father, we pray, Lord God, in all those years, Lord God, until her last breath, she only breathed the name of Jesus. And Father, she only preached the name of Jesus. And Lord, ang buhay niya ay may alay para sa iyo lamang. And Lord, in turn, Father, we will love her. We will be gracious to her, Panginoon. We will pray for her, Jesus. Lord, she is trying her best, Panginoon. She's not perfect as well. Lord, marami rin siyang challenges. Sometimes, hindi niya nahihit itong 13 qualifications. But Father, we know, Lord, that you have been good to her, Lord, and you will allow her to succeed and overcome lahat, Panginoon, ng mga challenges, temptations, Father, ang bigay ng kaaway sa kanyang buhay. Lord, we love her, we pray for her, and we just want the best for her, Panginoon. Lord, allow her to succeed, Lord, and allow her to be strong, Father, in times of trial, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you for reminding me about my duties. And for future pastors, okay? Okay, thank you for attending our service. God bless your small groups, and see you again next week.